Sorry, ito po yung nag-understand po ng ano, ito yung basically parang ginagamit pang understand or pang introduce po ng noise. Ito po yung parang, basta noise yung ingay, ganun. Basta ipapakita ko, wait lang. Ayan. Ayan key context. So, ayun nga. I-recap lang natin saglit. So, ang social context, ito ang parang unwritten rules nga or yung norms. Ito yung nag-guide sa communication natin, yung parang daily life lang, ganun. Tapos yung relational context, ito yung parang history or connection sa communicators. 'Di ba nga yun yung sinasabi ko kanina. Like, kung paano mo ka nag-uusap sa mga kaibigan mo, 'di ba parang chill-chill lang, parang feeling close ganun. Pero hindi mo yung gagawin sa 'di ba sa stranger or sa mga hindi mo kilala, 'di ba? O magiging awkward kung ganun. Tas tatlo, cultural context. Ito nga mismo yung sinasabi ko na background influences, yung parang culture mo, yung gender mo, yung social class mo, bale, kung ano yung pinagbi-believe mo din, yun yung nakakapag-influence sa mo, sa pag-communicate mo. Tas yung physical or psychological context, ito yung environment nga. Basically, ito lang yung ito yung examples kung nakikita mo sa video. Pero ayan, basically noise, maingay, or yung mood mo, or yung stress level mo, yun yung nakakapag-affecto sa pagkakaintindi mo sa communication process. Ngayon, oh my God, ayaw talaga mag-focus, pero ngayon, examples naman. Ito basically examples lang to na pinag-isipan ko at ni ChatGPT. Siya na yung nagtulong sa akin sa examples din kasi ayaw nang gumana ng utak ko sa point na ito. So, pinaayos ko sa kanya. Okay. So, basically, ito lang ang examples. Kunwari, dito sa first one, workplace email scenario. So, basically, si Ana ay nagbigay ng email kay Michael for feedback. Nag-reply siya with criticism or ayun nga, feedback na hindi gano ka, eme. Oh my God, ayaw talaga mag-focus sa screen. Sige na nga, payag ko na yan. So, ayun nga, nag-reply siya with criticism. Ito po ay, both private context. Basically, ito ay experience at stress. Dahil yung email ay naglalak ng non-verbal cues, nagkaano siya ng misunderstanding. So, basically, parang, naghanap si Ana nag-send si Ana ng email kay Michael, 'di ba? Tapos naghanap siya ng feedback. Pero yung binigay ni Michael ay criticism. So parang nagkaroon ng misunderstanding dahil through email yung ginamit nilang channel. Tapos yung pag-feedback naman nila is parang hindi continuous or parang siya. Hindi siya salit-salita na lang, bigla siya na stop, 'di ba? Tapos yung influence nito ay pwede sabihin na deadline, yung tone or yung expectations. Basically siya, classic transactional dynamics sa workplace scenario. Ayun lang. Tapos sa face-to-face interaction dito sa kabila naman na example, lang siya. Ito yung nakasabi, kunwari sa presentation, yung speaker nagsasalita, tapos yung audience tumatango lang, nagagawa ng mga muka, or parang naintindihan nila, halata naman. Speaker responds with sentences, parang yung pag-usap ni speaker dito is mabagal, may tono, may gestures, alam nyo. Yung parang, ni-make sure niya na naiintindihan ng audience kung ano yung sinasabi niya. Tas dito, nakasabi, non-verbal cues are vital. So, in our context naman, di ba presentation dapat to? O ganito yung mangyayari sa, execution natin din. Na parang, mag-uusap tayo sa harap, gagawin natin na dadalian natin yung pagsalita natin para maintindihan ng audience. Tas gagamit tayo ng non-verbal cues, ganun. Tas yung contextual factors dito is yung parang, kunwari, pwede natin sabihin yung classroom, yung room layout niya, 'di ba? Doon tayo sa harap. Tas yung cultural norms or matter, yung parang basically yung behavior or yung kung paano ka nagbe-behave sa stage or sa harap ng klase. So, ito ay basically parang summary naman na parang bakit siya kailangan, bakit siya importante. Ito po ay ito na ngayon nakasabi, guys. It moves beyond transmissions, shows communication as creating our reality together. So basically, ito po ay parang above siya sa transmission lang, na basically
Papakita siya na yung communication ay pwede natin ibuo na atin lang na, ano ba yung magandang word dyan? Basically, pinapakita nila na ang communication ay binibigyan natin ng meaning, binibuild natin na ganito. Yung point ng transactional communication is para maging maganda yung flow ng conversation natin. Tas dito naman sa number 2, valuable in fields like counseling, diplomacy, educational, or business. Meaning na ginagamit natin ang transactional communication sa kahit anong context man. So, ito yung root or yung pinaka main factor ng transactional communication. Ang context natin ay kailangan dito sa model na ito. So, pwede siya, kahit kailan, everyday, pwede yan. Kahit hindi siya formal pa guys sa, counseling or sa gantong, mga business, ganyan. Kahit hindi siya, kahit hindi siya sa ganyan na setting, pwede siya, simple conversation lang kasama yung mga katropa mo na parang lang, or kunwari sa mga group project pagaya nito. Ako, kunwari, naghahanap ako ng feedback sa inyo, tas walang sumagot, hindi yung transactional communication. Pero, kung pag ako yung nagtanong sa GC or naghanap ng suggestions at meron nagbigay ng feedback at ng suggestions nga sa GC, yun ay transactional communication. Kasi, ibig sabihin, na-transact natin yung pag-communicate, diba ga? Yung ibig sabihin nga kasi ng transactional communication is, or sa mismong word ng transactional, is, ayun nga, transaction. Alam niyo ba ang transaction? Most likely, naririnig niyo yun sa pera. Diba ga? Kaya nga ang dami nagsisend sa akin ng transactional model tungkol sa finance, hindi sa communication, diba ga? Nagpaparinig talaga ako. Ayun. Yung point nga ng transaction or yung meaning ng transaction is parang magbigay ka at may kukunin ka. Okay? So, yun yung context niya dito sa model. So, ito ay parang recap lang, ito ay nakasabi yung element, tapos kung ano yung sabihin niya. So, yung pinakaunang pinag-discuss natin na si Dean Barnland, na sa 1970, siya yung naggawa nito para i-challenge ang linear communication models. Basically, yung one-way communication models. Tapos dito naman, core idea, communication is an ongoing, shared, context-rich process. So, ibig sabihin lang ng core idea is dynamic ang process ng transactional communication. Tapos ang cues, private, public, behavioral. Tas ang simultaneous exchange, everyone sends and receives at the same time. Yun yung dinedescribe ko kanina. Tas dito naman, context, social, relational, cultural, and noise. Okay? Pinag-usapan na natin to. Tas ang application dito is pwede siya, pwede siya sa email, sa face-to-face, digital interactions, and so on and so forth. Okay? So, yun lang basically yung, eme niya. Ayun lang. Sana maintindihan ninyo, tinitignan ko yung time ng video na to habang ginagawa ko. 15 minutes tong video na to. Sana naman may 15 minutes kayo sa oras din nyo para noorin to or basahin yung summary sa GC, utang na loob po. Pero, ayun lang po. Thank you guys. Tas pag-usapan na lang natin to bukas kung hindi suspended ang classes. Okay? Okay.